Hi everyone! So ang i-discuss natin ngayon ay numerical ability worksheet number 1B, finding the prime factors. Okay, so dun sa unang worksheet natin ay finding the finding the factors. So ngayon naman prime factors lang. Okay? So ang technique na gagamitin natin dito ay parehas lang din, factor 3 ang gagamitin natin dito sa 5 numbers na ito. Okay, so let's start. So maganda kung kabisado nyo ang mga prime numbers at least from 1 to 100, yung mga less than 100 na mga prime numbers para madali nating magawa ito. Okay, so let's start. So number 1, 707. So syempre ang gagamitin nga pala ulit natin dito ay yung divisibility rule. Okay? So 707, ano ba yung numbers na pwedeng i-divide, ma-divide itong 707. So, hindi na pwede yung mga 2, 5, 10 kasi ang dulo natin ay 7. Ang 3 ay hindi rin pwede kasi 7 plus 7 or 7 plus 0 plus 7, 14. 14 is not divisible by 3. Hindi rin pwede ang 5, ang 6. So, ang pwede lang siguro dito ay i-try natin ay 7. So, pwedeng i-divide to sa 7 kasi yung mga digits natin ay divisible by 7. 7, 0, at saka 7. Okay? So, therefore, ayan. So, magiging factor nito, 707 ay 7 times. So, divide lang natin manually. So, pwedeng hindi na natin isulat ng ganito yan. 707 divided by 7. Pwedeng isa-isahin na lang. 7 divided by 7 is 1. 0 divided by 7, that is 0. 7 divided by 7 is 1. Therefore, we have 7 times 101. So, tapos, ang 101, ito ay prime number. So, paano ba natin malalaman kapag prime number kapag mga greater than 100 na? So makakatulong sa inyo kapag kabisado nyo nga yung less than yung mga numbers less than 100. So ito yung mga prime numbers, isusulat ko na. Ayan. So ito yung mga prime numbers na ayan, below 100. So ang even number lang sa mga prime numbers natin ay 2. So take note, hindi kasama ang 1 sa prime number, sa 2 tayo nagsisimula. So 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, and 97. So merong 25 prime numbers na below 100. Okay, so kapag hindi natin or paano natin malalaman if 101 ay prime number? So magkakaroon lang naman kasi ng factor pa ang mga ganitong numbers. Iisipin natin kapag minultiply natin ang dalawang prime number na magiging sagot natin ay 101. So ano ba dapat yung dulo? Yung dulo ng prime numbers natin. So 'di ba mga odd numbers yung mga prime numbers natin. Para maging dulo ang 1, kailangan ang i-multiply natin diyan, ang pwede lang nating ma-multiply para maging dulo ay 1 ay 7 times 3, tama? So 7 times 3, that is equal to 21. Ang dulo niya ay 1. Tapos, meron pa bang dulo ang 1? So we have 9 times 9. So ang 9 ay hindi naman prime yung 9, ano? So 9 times 9 equals 81. So ang dulo niyan ay 1. So ibig sabihin, para makakuha pa tayo ng factors na ang dulo ay 1, kailangan ang dulo niya ay 7 at 3 or parehas 9. So example, 17 times 13. Ayan, parehas ang dulo niya ay 7 at 3. Pag minultiply yan, ang dulo niyan ay magiging 1. So yan yung posibleng maging dulo ay 1. Pero masyadong malaki ito pag minultiply. 17 times 13. So pag minultiply natin yan, malaking number. Tapos ito namang dulo ay 9, para maging minultiply dalawang dulo ay 9, ang magiging answer niya, yung dulo niya ay 1. So yun na lang yung 19 times 19. Medyo may kalakihan tong 19 times 19. Ang dulo niyan ay 1, pero malaki to, 3 digits. Pati itong 17 times 13,
masyadong malaki, hindi lampas na sa 101. So therefore, itong 7 times 101, ito na yung prime factors natin. Prime number na rin kasi ang 101. Okay? So yan yung technique para matest natin kung ano yung kung may numbers pa na divisible or may prime factors pa itong 101. Kailangan alam natin yung mga dulo ng numbers na itetest natin. Okay? So ang dulo nga nun, 7 at 3 at 9 times 9 pero lampas. Okay. So next, try na muna natin dito. So next, 321. So what are the prime factors of 321? So factor 3 muna tayo. So 321, ito ay divisible sa odd number siya. So 1 ang dulo. So hindi na pwede sa 2, sa 5, sa 10. So tingnan natin yung digits. So pinakamadaling i-test kasi yung 2, 3, 4, yung mga ganun. 2, 3, 4, 5. So ito ay divisible sa 3. Kasi pag inad natin ang digits, 3 plus 2 plus 1, that is equal to 6. And then 6 is divisible. 6 is divisible by 3. Okay? So ang 321 ay divisible sa 3. Okay, so factor niya, prime factor niya yung 3. So divide natin sa 3. 3 divided by 3, that is 1. 2 divided by 3 cannot be, so 0. And then we have 21 divided by 3, that is 7. Okay? So therefore, 107, itetest ulit natin ito kung prime number. Mukhang prime number na rin ito kasi paano ba magkaroon tayo ng ano yung mga itetest natin na prime numbers na divisible na magiging product ay 7 yung dulo. So di ba para maging 7 ang dulo, ang pwede ay 3 times 9. 3 times 9 is 27. Ayan, 7 yung dulo. So tapos we have 7 times 7. 7 times 7, 49. 49 pala. Hindi pala 7 ang dulo. So ano pa ba yung pwedeng maging 7 ang dulo? So meron pa ba tayong 7 ang dulo? So 7 na lang. 7 tsaka 1. So kapag 1 yung dulo tapos 7 yung dulo ng 2 digits natin, so yan ay magiging 7. So 7 yung magiging dulo niya. Pero, so ano ba yung pinakamaliit natin para maging dulo ay 7 na 2 digits? So that is 13 times 19. Masyadong malaki ulit ang 13 times 19. Lampas yan sa 107. Ito naman kabila, so we have 11 times 7, no? So 77 yan. So then 11 times 70 naman, lampas naman yan. So therefore, prime na itong 107 natin. So ang answer na dito ay 3 times 107. So ito na yung prime factors ng 321. Okay? So next number, 420. So ito medyo madali itong number 3 kasi 420, 0 yung dulo. Ayan, so 0 yung dulo. So madali na agad. Divisible na agad by 10. So divide na agad natin by 10 kasi yung dulo niya ay 0. Okay, so therefore, anong factors niyan? Divide natin sa 10. We have 420 divided by 10. So tanggalin lang siya 0, that is 42. Okay, 10 times 42. Okay, so tapos may factors pa ang 10 tsaka ang 42. So ang 10 ay 5 times 2 and then ang 42 ay 6 times 7. Okay, so itong 5, 2, okay na yan. Prime numbers na yan. Ang may factors na lang dito, itong 7, prime number na rin. Ang 6, hindi pa siya prime. May factor pa ang 6 na 2 times 3. Okay, so ang 2 at 3 ay prime na. So therefore, ang prime factors ng 420 ay, ayusin lang natin. So dalawa yung 2, so pwede nang isulat yan as 2 square times 3 times 5 times 7. So pwedeng i-arrange natin in increasing order para mas madaling magandang tingnan. Ayan. So 2 square times 3 times 5 times 7. Okay? So next number, number 4. So 806. So anong prime factors nito? So tingnan ulit lagi ang dulo. Ang 6 ay, ayan. So ang 6 ay even number. So pwedeng sa 2 na lang muna natin i-try kasi 6 yung natin. So divisible ito by 2 pero hindi siya divisible by 4. Hindi sa 4. Kasi ang, di ba, para malamang divisible by 4, dapat yung last 2 digits divisible by 4. Ang 06 ay hindi divisible by 4. So sa 2 lang siya pwede.
Okay, so i-try natin, divide natin ito by 2. So 806 divided by 2. So 8 divided by 2, that is 4. 0 divided by 2, that is 0. 6 divided by 2 is 3. Okay? So yung 403, saan pa pwedeng i-divide ng 403? Hindi pwede sa 3 kasi 4 plus 3 ay 7. So, hindi naman pwede sa 4, sa 5, sa 6, sa 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin, ang itatry natin sa 403, ano to? So, balikan natin yung mga prime numbers natin. Ayan, prime numbers below 100. So, paano ba tayo makakuha ng dulo ay 3? Dulo ay 3 dapat. So, na 2 digits. So, try natin yan. Para maging dulo ay 3, 1 times 3, no? So, 1 times 3. So, therefore, ang pwedeng itry ay na 2 digits, 11. 11 times 13. Okay, so try natin yung 11 times 13. Yung 21, hindi pwede. Hindi pwede yung 21, no? So, ang isa pang pwede, 11 times 13. Ang susunod sa 11, yung dulo ay 11, 31. Tapos we have 41. So, pwedeng itry yung 31 times 13. Pwede rin yung 41 times 13. Okay, so itry natin kung divisible itong 403 dito sa mga numbers na ito. Or i-multiply natin ito. So, we have, testing lang natin, 13 times 11. So, tingnan natin kung sasakto sa 403. Yan. So, 1 times 13. So, we have 13. Another 1 times 13. So, therefore, the answer is 3. 1 plus 3, we have 4. 143. So, medyo maliit. So, try natin yung 31. Try natin yung 31 times 13. Okay. 13 times 31. Okay, so try natin. Kung magsasakto na ito. 3 times 3, we have 9. 3 times 1 is 3. Okay, so parang eksakto, bring down 3. 1 plus 9 is 0. And then, or 10, carry 1. So 403. Okay, sumakto na agad. So 403, ang factors pala ng 403 ay 13 times 31. So tapos yung 13 and 31, prime number na yan. So ito yan, 13 and then 31. So yan na yung prime factors natin, yung tatlong dulo natin, 2, 13, and 31. Okay, so therefore, ayan, prime factors, 2 times 13 times 31. Okay? So malaking bagay talaga kapag kabisado dapat yung mga numbers na kailangan nating i-test, yung mga below 100. Okay? So next number 5, 1,235. So obvious na kung saan natin i-divide yan. So i-divide natin sa 5. Okay? So dahil ang dulo ay 5. Okay? So divisible siya by 5. So we have 1,235. Divide natin manually. Medyo mahirap ng i-mental. Ayan. So 12 divided by 5, that is 2. 2 times 5, we have 10. Subtract, we have 2. Bring down 3. 23 divided by 5 is 4. 4 times 5, we have 20. Subtract, so we have 3. Bring down 5, so we have 35 divided by 5 is 7. 7 times 5, 35. Wala siyang remainder. So therefore, we have 5 times 247. So ngayon saan natin itatry itong 200, itong 247. Okay, so balikan natin yung kanina, yung mga below 100. Para ang maging dulo ay 7, ano yung pwede nating itry? So that is 1 times 7. Okay? So 1 times 7, so pwede nating itry yung 11 times 7. 11 times 7, ano lang to? 77. So try natin 11 times 17. And then, ano pa yung pwede? 21 times 7. Hindi pala parang yung 21. So 31 times 17. 41 times 17. Pero mukhang lampas na itong 41 times 17. Kasi itong 13 times 31, 403 na. So ibig sabihin, lampas na ito. Kung ang 13 times 31 ay 403, so yung 31 times 17, so ito medyo 247 lang itong number natin. So mukhang lampas din itong 31 times 17. Okay, so
ano pa yung ang dulo ay ano pa yung dalawang dulo ng numbers para maging 7? So pwede rin diyan yung 3 times 9, okay? So 3 times 9 equal ito sa 27, okay? So ang dulo niya 7, so therefore gawin nating 13 times 19. Ang dulo niyan ay 7. Okay, so ba't yung sinulat ko? Yan, so ang dulo niyan ay 7. So i-try natin 13 times 19. Okay, so 13 times 19, so multiply natin 3 times 9, so we have 27. 3 times 1 is 3 plus 2, so we have 5. And then 1 times 19, okay, 9. So add natin, bring down 7. 5 plus 9, we have 14. Carry 1, eksakto na 247. So therefore, ang factors ng 247 ay 19 times 13. So prime na ang 5, 19 at 13. So therefore, ang prime factors ng 1,235 ay 5 times 13 times 19. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan niyo yung explanation ko para sa pagkuha ng prime factors. So kailangan kabisaduhin nyo ang mga below 100 para pag medyo malalaki yung numbers na natin. So ayan, hindi nyo naman kailangan itry lahat yung mga prime numbers na yan, kailangan yung dulo lang. Kagaya ng mga ginagawa natin. Usually, dalawa yan. Kagaya dito, kapag 3 ang dulo, ayan, ang pwedeng itry, 3 ang dulo, tsaka 1. Tapos meron pa 9 at 7 kasi 9 times 7 ay 63. Ang dulo niyan ay 3. Okay? So karaniwan, dalawa yung pair natin na ng numbers para makuha natin yung prime number kapag medyo malaki. Okay, so thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa video na ito at kita-kita tayo sa mga susunod pang mga review para sa civil service exam. So sa lahat ng coverage ng civil service exam, madidiscuss ko lahat 'yan. Okay? So salamat sa mga nanonood sa akin at kung ngayon pa lang kayo ay huwag kakalimutang mag-subscribe. Bye-bye.